Malambot na siya. Di maghuwat oy. Kahit yung mga maliliit, gusto kainin. Ngayon ay gagawa po tayo ng fermented na purong dahon ng mulberry. Bali yung mga dahon na to ay galing to dito sa ating mother tree. Ayan. Nag-defoliate po tayo, tapos yung mga dahon natin iniipon natin para i-ferment natin. Dati kasi tinatapon lang natin. Ngayon ay pwede naman natin itong pakinabangan para ipakain natin sa mga manok natin. Kailangan lang natin i-ferment kasi yung dahon ng mulberry medyo dry siya at saka medyo matigas. Hindi siya ganong kainin ng manok. So kailangan muna natin i-ferment ng 2 linggo. Tatadarin lang natin to, tapos ilagay natin sa ating lagayan. Dito natin ilagay. So ayan, kahit ganito lang pwede na to. So ilagay na natin to sa lagayan natin. So ayan, puno na yung ating lagayan. So mag-mix na tayo ng ating molasses at saka asin sa tubig. Ngayon ay maghalo tayo ng 2 galon na tubig sa langgana. Yan, mayroon na 1 galon yan. Tapos magdagdag lang tayo ng isa. Yan, 2 galon na yan. Tapos yung panghalo nating asin, 1 lata ng sardinas. Yan. At saka 2 lata ng molasses. Ayan, punuin pa natin yung isa. Oops. Ayan. So, buhos natin dito sa plana. Ihalo lang natin, tapos hanggang matunaw yung asin. Rock salt po yung ginagamit natin dito. Yan, medyo tunaw na yung asin. Okay. Yan. Oops. Tapos na. So, ayan. Bali, itago lang po natin to sa malilim na lugar. Hindi siya mainitan na direct sunlight. So, ayan. Bali, 2 galon yung nilagay ko dyan. 2 molasses, 2 lata ng molasses at saka 1 lata ng asin. So yun yung nilagay ko dito sa isang malaking timba na to. Now kung gusto nyo pang madagdagan ang pag-ferment nyo dito sa ganito kalaking lagayan, mag-add lang kayo ng 1 galon na tubig, 1 lata ng molasses at saka 1 kalahating lata ng asin. So yun yung ginawa kong mixture dito. So kaya ako nagdalagay ng 2 molasses, 2 lata ng molasses saka 1 lata ng asin dahil 2 galon yung hinahalo ko dito sa langgana. So yun lang po yung ginagawa ko.
So ngayon i-ferment natin to ng 2 linggo bago natin ipakain sa ating mga manok. So titingnan na lang po natin to after 2 weeks. So ayan. Yun ay pang 14 days na lang ating fermented na mga dahon ng mulberry. So ayan. So ganyan na siya ngayong 14 days. Malapot. Pwede na natin to ngayon ipakain. Kasi 2 weeks lang yung fermentation period yung gagawin natin. Yan, medyo malambot na yung dahon. Medyo iba yung amoy. Ngayon ay papakain na natin to sa mga manok natin. So, mayroon tayo ditong feeds. Ayan. Imbis na doble ang dami ng feeds na to, kalahati lang yung ilalagay natin. Kasi ito na yung pandagdag natin sa ating papakain. Yan. Tsansahan na lang yung paglagay natin nito. Depende na lang sa gusto natin kung gaano kadami. Lagyan na lang natin ng tubig. Hawa tit! Hawa! Hawa! So hayaan na lang muna natin itong nakababad sandali. Para lumambot yung feeds na hinahalo natin. So ayan, malambot na siya. Nahalo na natin, papakain na natin sa mga manok. Aray. Huy, wait lang. Huy, wait lang. Isakay na. Dali. Aray. Di maghuwat, oy. Wah. Kabulingit na yung kung ano yung lapok. Uwan lungkod. Oo, gawas mo diha, oh. Hindi mo kasod. Tira na, dali. Oh, diri na, dali. Ayan. Kahit yung mga maliliit, gusto kainin. So maraming salamat po sa panonood.